Elmath, Shen, totoo ba ang sinabi ni Emath Song noong nasa Gu Corporation ka? Ang lahat ba ng naging tagumpay mo ay gawa lang ng isang ghostwriter? Elmath, Shen, ang brand na Kinian ba ay isa lamang shell company na itinayo para lang makapang-scam ng pera. Shen yan, katotohanan at ebidensya lang ang tinitingnan ng komite. Ayon sa mga panuntunan, diskwalipikado ka na agad sa kompetisyon. Talo ka na. Mga kagalang-galang na hurado, ang isang tunay na designer ay hindi kailangang umasa sa walang kwentang at mga walang buhay na rendering para patunayan ang sarili. Nasaan ang security? Eliminado na siya. Bakit nagwawala pa siya sa entablado? Paalisin siya agad. Shen yan, ano ba talagang balak mo? Milyon-milyon ang nanonood online ngayon. Hindi ito lugar para sa kalokohan mo. Mga hurado, dahil kinu-question nyo ang kakayahan ko, bigyan nyo ako ng 10 minuto. Kung ang magagawa ko ay hindi papasa sa panlasa nyo, ako, si Shen yan, ay tuluyan ng aalis sa mundo ng fashion design. Ang lakas ng loob mo. 10 minuto. Kahit manggas, hindi mo matatapos sa oras na yan. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Titingnan ko kung anong milagro ang magagawa mo sa loob ng 10 minuto. Ito ay direkta siyang gumagawa ng bias cut sa mannequin nang hindi gumagamit ng pattern. Ito ang pinakamataas na antas ng draping technique. Tingnan mo kung paano niya kontrolin ang tensyon ng tela. Para bang ang tela mismo ang kusang lumalapat sa katawan ng modelo. Diyos ko, nakakamangha ang kanyang special imagination at pagkontrol sa tela. Isang henyo. Isa siyang ganap na henyo. Tapos na ang damit. Ngayon, oras na para ayusin ang iba pang usapin. Anong usapin? Kahit pa nakagawa ka ng damit dito, ano naman? Ang file na isinumit mo sa komite ay basura. Iyan ay isang hindi maikakailang paglabag sa panuntunan. Tama ka. Isang paglabag nga ang magpasa ng basura. Pero paano kung ang basurang iyon ay ikaw ang nagpasa para sa akin? Sinungaling ka. Director, paki-flash sa screen ang screen ng phone ko. Ipatay nyo yan, peke yan. Edited lang yan. Ipatay nyo ang screen, bilis. Song Z, binayaran mo ang assistant ko para sirain ang mga original draft ko noong preliminaries. At pinalitan mo rin ang entry file ko sa backstage noong finals. Para lang manalo, pati ang dangal mo ay kinalimutan mo na. President Shen, patawad po. Pinilit lang niya ako. Sabi niya kapag hindi ko pinalitan ang mga file, sisiguraduhin ng singyaw kapital na hindi na ako makakapagtrabaho sa industriyang ito. Anong pinagsasabi mo? Tumawag kayo ng pulis agad. Hindi kailanman kukonsintihin ang kompetisyong ito. Ang ganitong karumal-dumal na krimen. Elmath, Shen, congratulations sa pagkapanalo bilang Global Grand Champion. Ang nakakamanghang 10 minutong draping na ginawa mo sa entablado ay tinagurian ng mga netizens bilang isang textbook level na pagpapatunay sa sarili. Ano po ang gusto ninyong sabihin sa pagkakataong ito? Ang gusto ko lang sabihin ay ang tunay na talento hindi kailanman maililibing ng anumang sabuatan. Salamat sa krisis na ito dahil binigyan ako nito ng pagkakataon. Napatunayan sa lahat na ang isang independent designer ay hindi kailangang umasa sa anumang malaking puhunan para makatuntong sa pinakamataas na entablado. Elmath, Shen, pagkatapos ng pangyayaring ito, ang reputasyon ng iyong personal brand ay umabot na sa rurok. Maaari bang itanong, ano ang susunod mong plano? Sa hinaharap magtutuon ang Kinian sa pagsasama ng Oriental aesthetics at modernong avant-garde na disenyo upang makilala sa buong mundo. Abangan ninyo iyan.
Emma, Shen, gumamit ka ba ng nakalalasong tela? Para lang sa malaking kita. Hindi ba inuusig ang konsensya mo? Ano ang masasabi mo sa biktimang nasira ang mukha? Lahat ng materyales namin ay legal at sumusunod sa pamantayan. Naniniwala ako na ang mga otoridad ay magpapatunay ng aking kawalang sala. Niyan, inutusan ko na ang legal department na makipag-ugnayan. Hiniling namin na pabilisin ang re-inspection report. Nasaan ka ngayon? Huwag mong sarilinin ang problema. Salamat. Pero hindi basta-basta titigil ang batikos ng publiko. Kailangan kong mahanap ang pinagmulan nito. Naghihinala ka bang may nananabotahe sa likod nito? Hindi lang hinala, sigurado ako. Ang ibig mong sabihin, ang ginamit ko ay top-grade imported silk velvet. Ang telang ito, kapag natatamaan ng maliwanag na ilaw, ay may natural na matte reflection. Pero ang suot niya sa video, masyadong nakasisilaw at peke ang kintab. Siguradong hindi iyon ang gown na ginawa ko. Ibig mong sabihin ang gown ay napalitan matapos itong mai-deliver. Gusto kong suriin ang key sa lobby at sa basement parking ng gusali. Ipadala mo sa akin ang oras. CJ. Yancy. Nahanap ko na. Nang lumabas si Emire, Lynn, mula sa likod ng poste. Nag-iba ang posisyon ng zipper ng garment bag. Totoo nga. Bago pumasok, nasa kaliwa ang zipper head. Paglabas niya, nasa kanan na ito. Para lang sirain ako. Itong si Emire, Lynn ay nagawang isugal ang sarili niyang mukha para sa palabas na ito. Huwag kang mag-alala. Ibigay mo sa akin ang plate number. Iimbestigahan ko ang taong ito. Hay 26,921. Bakit hindi mo ba mahanap? Nahanap ko na. Ang may-ari ng sasakyang ito ay si Songzi. Si Songzi. Iyong si Rek. Lin na bumili ng gown ko. Siya ang ina ni Songzi. Nagsabuatan ang mag-ina para sa palabas na ito. Dahil mahilig silang umarte. Kung hindi ako magbibigay ng malaking regalo, ay parang binaliwala ko lang ang sakripisyo nila. Ma, bakit mo nagawang personal na? Isagawa ang pag-frame up kay Shen yan. Kapag nabuko tayo, maaari kang makulong. Sa tingin mo ba gusto kong isugal ang mukha ko? Sa ganitong gulo, ang mga investment ng papa mo sa ibang bansa ay matagal nang bumagsak. Ang pamilya Song natin ay malapit ng mabangkarote. Ano, paanong nangyari iyon? Kaya kailangan mong pakasalan si Guyancy. Tanging ang pondo lang ng pamilya Gu ang makapagliligtas sa pamilya Song. Kung hindi natin alisin si Shen yan, wala kang pagkakataong mapalapit kay Guyancy. Kapag napatunayan ang kasalanan niya, hindi siya tatanggapin ng pamilya Gu. Mapipilitan si Guyancy na pakasalan ka para mailigtas ang pamilya Song at para sa iyong kinabukasan. Ano ba naman ang kaunting hirap para kay mama? Gaya ng inaasahan niyo, President Gu. Ang daloy ng pondo ng pamilya Song ay tuluyan ng naputol. Sa ngayon, ang utang nila ay umaabot na sa bilyon-bilyon. Nahaharap na sila sa pagkalugi. Nasaan ang ebidensya ng kanilang pagpapanggap? Nandito na ang lahat. Matibay ang mga ebidensya. Hawak na ba ang mga tao? Dapat ba nating ibigay ito agad sa mga otoridad para malinis ang pangalan ni Emith? Shen, hindi. Ayusin ito bilang isang encrypted file. Huwag gamitin ang AFE ng Gu Corporation. Ipadala ito ng direkta kay Shen yan. Pero President Gu, halatang kaya niyo siyang tulungang ayusin ang lahat dahil gusto ng mag-inang Song na itulak siya sa dulo. Kung gayon, ang biktima ay dapat siyang mismo ang tumapos sa kanila para maging kasiya siya. Ang babae ni Guyancy ay may kakayahang kumuha ng sarili niyang hustisya. Ipadala mo sa kanya. Opo, gagawin ko na agad. Gu, tinatanggap ko ang bala na ito. Siya. Sabihan ng lahat ng empleyado na tapos na ang bakasyon. Sa labas ng studio, magsasagawa tayo ng live stream para sa isang press conference. Gusto kong makita ng lahat kung sino talaga ang gumagawa ng mga nakalalasong damit. President Shen, ang pagtawag niyo ba ng press conference na ito ay para humingi ng paumanhin sa publiko at i-anunsyo ang pagkalugi ng inyong brand? Anong silbi ng sorry? Ang mukha ko ay tuluyan ng sinira ng babaeng ito. Dapat mo kaming bigyan ng paliwanag ngayon. Shen yan, ngayong araw ang isang cancer na gaya mo ay dapat nang lumaya sa industriya ng pananamit dahil kayo na mismo ang lumapit. Kung gayon ang palabas na ito
ay tatapusin natin sa harap ng buong mundo. Ituloy natin ito. Gusto niyo ng paliwanag? CJ, pero baka ang pamilya Song nyo, kahit maubos pa ang lahat ng yaman nyo, ay hindi pa rin kayang bayaran ang magiging kapalit nito. Brother Yancy, huwag kang magpapalin lang sa babaeng ito. Tumahimik ka. Niyan. Ipakita ang ebidensya. Mga kaibigan mula sa media, pakitingin ang malaking screen. Ang anunsyo ngayong araw ay tungkol lamang sa katotohanan. Ito ang record ng paglilipat ng 500,000 ni M. Lin para sa paggawa ng nakalalasong tela. Nagsisinungaling ka, gawa-gawa lang yan. N. Lin, bakit niyo binalak na I frame up si President Shen? Dahil wala na silang mapupuntahan. Ang pamilya Song ay may utang na bilyon-bilyon. Ginagawa niyo ito para sa pagkakataong makipag-isang dibdib sa pamilya Gu. At pagkatapos ay gamitin ang pera ng mga Gu para punan ang utang ng pamilya Song. Hindi totoo yan. Z. Gumawa ka ng paraan. Hindi totoo yan. Z. Gumawa ka ng paraan. Hindi na kailangang tapusin ang press conference. Ilayo na ang mga taong iyan. Matindi ang babaeng ito. At matalino rin. Kaya niyang humarap sa pressure. At mabilis na lumaban. Hindi pangkaraniwan ang kanyang determinasyon. Sinabi ko na sa inyo noon pa, na hindi siya kailanman naging isang palamuti lang na umaasa sa iba. Huwag ka munang maging kampante. Ang kita ng kanyang studio, kumpara sa laki ng ating group, malayo pa ang lalakbayin nila. Ang kasalukuyang brand valuation ng Kinyan ay dahil sa insidenteng ito, tumaas ng mahigit 10 beses. Dahil sinabi niya na binuo niya ang kanyang business blueprint, hindi para patunayan sa kahit kanino kung sino ang karapat-dapat sa kanya, kundi dahil sadyang mahusay siya. Ayaw niyang ang kanyang pinaghirapan ay kontrolin lang ng malalaking kapitalista. Sige na. Halos buong buhay ko, puro pakinabang ang iniisip ko. Akala ko ang pamilya Song lang ang bagay sa antas mo, pero muntik na pala akong magpapasok ng kaaway. Yancy, mas magaling kang kumilatis ng tao kaysa sa akin. Paano naman yung kondisyong itinalaga niyo sa tea room noon? Hindi pa naman ako ganoon katanda para maging ulyanin. At itaboy ang isang manugang na may diskarte at may paninindigan. Ngayong weekend, imbitahan mo siyang kumain dito sa bahay. Sa pagkakataong ito, ilalabas ko ang dekalidad na dahong pautiya para sa kanya. Lahat, ang financial report para sa third quarter. Nakita niyo na kanina, ang ating online sales at mga order mula sa ibang bansa ay higit pa sa inaasahan. Pero kung gusto nating ang Kinyan ay tuluyang makilala at tumatag, kailangan pa natin ng isang napakahalagang hakbang. Sa susunod na linggo, ang mga pwesto sa Hanglong Plaza ay magbubukas na para sa public bidding. Kapag nakuha natin ito, formal na nating maipapahayag. Nakabilang na tayo sa mga top-tier international brands. President Shen, ang makuha iyon ay talagang magbibigay sa ating brand value ng isang malaking pag-angat. Subalit ang bidding na ito ay napakahirap. Tama po, President Shen. Ito ay isang malaking hamon sa ating cash flow. Sa kasalukuyan, ang mas malala pa, ang ating pinakamalaking kakumpetensya ay napakamakapangyarihan. Aling international luxury brand, ang nakatingin din sa pagkakataong ito. President Shen, ayon sa kakarating lang na internal tip, hindi ito international brand, kundi ang Gu Group. Determinado ang Gu Group na makuha ang proyektong ito. Balita ko, mismong si President Gu ang nag-utos. Plano nilang gamitin ang proyektong ito para ilunsad sa ilalim ng Gu Group ang kanilang bagong top luxury line. Ang pondo ng Gu Group ay tila walang katapusan. President Shen, ang pakikipag-agawan natin kay President Gu sa pwestong ito ay parang pagbunggo ng itlog sa bato. Sa Hanglong Phase 2, mayroon ding magandang pwesto. Kahit medyo tago, mas maliit naman ang kompetisyon at hindi na rin natin kailangang makabangga ang Gu Group. Sa bokabularyo ko, walang salitang pangalawa lang. Hindi ako makikipag-areglo. Manager Chen, ayusin niyo uli ang business proposal. Gusto kong makita ang lamang ng Kinyan. Sister Zhao, suriin uli ang ating pondo. Makipag-ugnayan kayo sa ating mga investor sa Wall Street. Maging handa tayong itaas ang ating bid anumang oras. Masusunod po, Manager Chen. Guyancy. Dahil gusto mo ang lupang ito,
Ipakita na lang natin ang ating galing. Maglaban tayo ng patas sa negosasyon. Sa inyong lahat, iyan ang plano ng View Group. Gagamitin namin ang global channels ng View Group para gawin itong pinakamalaking, modernong commercial landmark sa Asia. Ito ang tunay na bentahe ng kapital. At ito ang garantiya ng View Group para sa Henglong. Ang plano ni President View, pagdating sa business return rate, ay talagang walang kapintasan. Sa pondo ng View Group, siguradong kampante kami. Ang lawak ng negosyo ni President View ay talagang kahanga-hanga, pati na ang kakayahan nitong kumita. Pero sa mga hurado, ang Henglong Jinguang bilang isang siglong taon ng makasaysayang gusali ay hindi pera ang kailangan, kundi isang kultural na kaluluwa, nagigising sa mga alaala ng lungsod na ito. Ang plano ng Kinian ay bumuo ng isang Oriental Manufacturing Art Gallery na may konsepto ng immersive shops. President Shen, magandang pakinggan ang konsepto ng art gallery. Pero ang kailangan ng Henglong ay productivity at kita. Makakabili ba ng pagkain ang kultura? Siyempre naman, ang Kinian ay hindi lang nagbebenta ng damit. Ito rin ay isang buhay na museo ng Oriental Aesthetics. Kapag naramdaman ng mga mamimili ang tibok ng kultura rito, ang binibili nila ay hindi na lang basta damit, kundi pagkakakilanlan. Ang landmark na binuo lang ng pera. Pagkalipas ng 10 taon, ay mapapalitan din ng mas malaking puhunan. Pero ang paggamit ng negosyo para sa kultura, ang pagpapanatiling buhay ng kasaysayan sa buhay ng mga tao ngayon, ito ang tunay at hindi mapapalitang long-term landmark. Bakit? Natalo si President Gu sa proyektong bilyon ang halaga. Napahiya ka ba? Kaya hinarang mo ako rito sa parking lot para resbakan at saktan. Ang board of directors ng View Group, siguradong nasa conference room ngayon at halos atakihin na sa puso. Minumura nila ako bilang isang hangal na pinuno dahil nagparaya ako sa harap ng isang magandang babae. Guyansi, wag mong sabihin. Sinadya mong magparaya sa akin kanina sa entablado. Ako si Shen Yan, marunong manalo at marunong ding matalo. Ang huling kailangan ko ay awa. Hinding-hindi, Enrek, Gu, ang plano mo ay mas maganda kaysa sa akin. At mas angkop sa pangmatagalang pag-unlad ng Henglong. Kung hindi tayo pwedeng magsama, tanggap ko ang pagkatalo ko. Mabuti naman at alam mo. Oh, President Gu, bakit hindi mo asikasuhin ang team mo sa itaas? At bakit mo ako hinarang dito? Hindi naman para saktan ka. Gusto ko lang talagang pumunta rito para hanggaan si President Shen. Hindi na kailangan ng paghanga. Tinatanggap ko ang bati mo. Pero President Shen, busy ako ngayong araw. Kailangan ko nang bumalik para sa victory party ng team ko. President Gu, tumabi ka na muna. Huwag mo akong pigilang mag-celebrate. Enrek, Gu, dahil victory party naman ito. Pwede bang sumama ang pamilya? Siyempre naman. Gino, maging personal na driver kita. Ikinagagalak ko. Magandang araw, madam. May appointment po ba kayo? Hinahanap ko si Shen Yan. Ako si Ginang Lin. Magandang araw po, Chairperson Lin. Katatapos lang po ng meeting ni MS Shen sa mga executive. Nasa opisina po siya. Sumunod po kayo sa akin. Enmath, Shen, nandito po si Chairperson Lin. Sige, bumalik ka na sa trabaho. Chairperson, maupo po kayo. Naaalala ko noong huli tayong nasa tea room. Ginamit ko ang tsaa para insultuhin ka. Wala pang 1 taon ang nakalipas. Talagang umiikot ang mundo. Nabuhay ako ng matagal. At akala ko ay magaling akong kumilatis ng tao. Pero nabulag ako ng konsepto ng pantay na antas. Sa lipunan, halos ako na mismo ang nagtulak kay Yancy sa kapahamakan. Shen Yan, para sa aking kayabangan noon. At sa lahat ng ginawa ko sa iyo, humihingi ako ng paumanhin. Patawad. Chairperson, hindi niyo kailangang humingi ng tawad sa akin. Hindi ka ba galit sa akin? Kung isa lang po kayong karaniwang ina, marahil ay magagalit ako. Pero kayo ang namumuno. Sa Gu Group, ang protektahan ang legasya ng pamilya Gu ay inyong tungkulin. Kung ako ang nasa posisyon nyo, maaaring gawin ko rin ang parehong pagsubok. Tama nga ang naging pagpili ni Yancy. Sa ganyang pananaw mo, ang pamilya Gu ang mawawalan. Nang malaki kong pakakawalan ka.
Ang pulseras na ito ay pamana ng pamilya Gu. Noon, ang lola ni Yancy, ang mismong nag-abot nito sa akin. Ngayon, dapat na itong mapunta sa iyo, Shen Yan. Handa ka pa bang? Tawagin akong tita. Salamat po, tita. At salamat din po dahil sa mahihirap na hamon niyo noon. Nabuo ang Shen Yan na kaharap niyo ngayon. Hindi ito isang normal na kompetisyon sa negosyo. Sa loob lang ng isang araw, ang cancellation rate sa shop natin ay umabot na sa 80%. And math, Shen, lahat ng supplier natin ng tela ay sabay-sabay na nagpadala ng notice sa akin. Mas pipiliin pa nilang magbayad ng triple na penalty para sa breach of contract. Maputol lang ng kusa ang ating mga kontrata. Ang presidente ng Leicester Greater China mismo ang nag-utos. Binayaran nila ng 10 beses na halaga para makuha ang lahat ng schedule sa production line. Matagal na nating katrabaho ang mga workshop na ito. Wala na ba silang pakialam sa reputasyon nila? Hindi lang yan. Ang 3 pangunahing designer mula sa design department ay kinuha na rin ng Leicester. Math, Shen, napapaligiran na tayo ng mga kaaway. Huwag magpanik, hindi pa katapusan ng mundo. Manager Lee ang mga nag-resign. Aprubahan mo agad. Ipaasikaso sa legal department ang non-compete agreement clause. Kahit isang kusing sa penalty, dapat nating masingil. Old Zhang, kontakin mo ang mga backup supplier. Sa Southeast Asia at South America, kailangang makumpleto ang mga tela. Hindi pwedeng hindi matuloy ang fashion show. Huli na ang lahat, Jimeth. Shen, ginamit ng Leicester ang kanilang European Consortium para magpatupad ng isang global ban sa ating mga raw materials. Walang nangangahas na ibenta niyo sa amin ang tela. Mayroong matandang kasabihan sa China. Ang tawag ay isang langgam na humaharang sa karwahe. Sa mundo ng globalisasyon ngayon, kung walang malakas na puhunan na sumusuporta, ang tinatawag na mga independent brand ay mistulang kastilyong buhangin lamang. Isang dampilang ay guguho na. Smith, ang kamakailang, malawakang pagpapababa ng presyo ng Leicester, pati na ang pagmonopolya sa mga materyales at mga production line, ay naging sanhi ng pagkalugi ng maraming lokal na brand. May tuturing ba itong malisyosong kompetisyon at monopolya sa industriya? Ang esensya ng negosyo ay ang pagkain ng malaking isda sa maliit na isda. Kung pati ang ganitong hamon ay hindi nila makayanan, ibig sabihin lang nito ay hindi sila karapat-dapat manatili sa laro. Gaya na lamang ng ating talentadong si Emma. Shen Yan, balita ko ay ang pabrika ng kumpanya nyo ay 3 araw nang nakatigil para sa tela ng susunod na quarter. Kahit 1 yarda ay wala kayong makuha. Ang kinian, makakalampas pa kaya sa taglamig na ito? Kung papayag si President Shen, maaaring maging maawain ang Leicester at bilhin ang brand nyo sa halagang 50 milyon. 50 milyon, Smith, tila hindi lang kayo kulang sa etikang pangnegosyo, kundi kulang din kayo sa kakayahang kumilala ng tunay na halaga ng isang brand. Shen Yan, huwag mong hintayin na mapuwersa pa kita. Ang kinian ay kumakatawan sa estetika ng silangan. Ito ay isang natatanging gihi na isinilang mula sa lupang ito. Hinding-hindi kami yuyuko sa isang magnanakaw na kapitalistang tulad mo. Sa harap ng naglalakihang pera, walang silbi ang mga prinsipyo. Kahit tela ay hindi ka makabili. Ano ang ipanglalaban mo sa akin? Paumanhin, ang aming multinational meeting ay naantala ng mga 10 minuto. Hindi pa huli para iligtas ang dilag. Tamang-tama lang ang dating ko. Smith, nakalimutan mo na ba? Nasa lupang ito, hindi lang ang mga pinakamagagaling na designer ang narito, kundi pati na rin ang Gu Group. President Gu, ang pangunahing negosyo ng Gu Group, ay hindi kabilang ang paggawa ng damit. Para lang sa isang babae, lalabagin mo ba ang batas ng negosyo? At makikisawsaw sa gulo. Isa akong negosyante. Namumuhunan lang ako sa mga siguradong kikita. Narito ako para katawanin ang Gu Group at formal na ianunsyo na ang Gu ay lalagda sa Kinyan brand para sa isang malawakan at malalim na strategic cooperation agreement. President Gu, ang kinian ngayon ay kahit 1 yardang tela ay hindi makabili. Makikipagtulungan ka sa kanila para magbenta ng hangin. Kalahating oras ang nakalipas. Binili na ng Gu Group ang lahat ng shares ng 3 pinakamalaking higante sa tela sa Southeast Asia. Simula ngayong araw, ang supply chain ng Gu Group ay magiging bukas ng walang limitasyon para sa kinian. Nabaliw ka na. Hinahamon mo ang buong
Leicester Group sa ginagawa mo. Smith, bumalik ka at sabihin sa head office nyo. Tingnan natin kung ang inihanda nyong ilang bilyong dolyar ang unang maubos o ang pundasyon ng Gu Group na tumagal na ng isang siglo ang unang guguho. President Shen, President Gu. Sabi ng marami ay ang Gu Group ang nagtaguyod sa tagumpay ni Shen yan ngayon. Ano po ang masasabi ninyong dalawa tungkol sa pahayag na ito? Ang nagtaguyod sa akin ay ang libu-libong mga burador na iginuhit ko. Ito ay bunga ng hindi mabilang na puyat na gabi ng team ng Kinyan. Ang Gu Corporation ay isang napakahusay na partner. Pero hinding-hindi sila ang nagkakawang gawa sa akin. President Gu, sumasang-ayon ba kayo sa sinabi ni President Shen? Para sa Kinyan, kinalaban nyo ang mga kapitalista sa Europa. Ang Board of Directors ng Gu ay wala ba talagang pagtutol? Ang Gu Corporation ay hindi kailanman papasok sa luging negosyo at lalong hindi namin kailangang gamitin ang kinabukasan ng kumpanya para lang magpasaya ng babae. Ang potensyal ng Kinyan at ang hindi mapapantayang talento ni President Shen. Iyon ang tanging dahilan kung bakit namuhunan ng malaki ang Gu Corporation. Kaya naman, isang karangalan para sa Gu Corporation na maging full-time strategic partner ni President Shen. Isang malaking karangalan ito. Guyansi, hindi ba't sabi mo babalik ka sa kumpanya para sa isang international meeting? Na-postpone ang meeting. Ngayong tapos na tayo sa usaping trabaho. Ang personal na bagay ay gusto kong pag-usapan. Sa lugar na tayong dalawa lang. Napaka-busy ni President Gu. Ano pa bang personal na bagay ang pag-uusapan natin ng bago mong partner? Kung tungkol ito sa hatian ng kita, hindi ako magpaparaya. Hindi tungkol sa kita, kundi tungkol sa lahat ng ari-arian ko. Ngayon, ang Gu at Kinyan ay mahigpit ng magkabuklod sa negosyo. Wala nang makakatibag nito. Pero sa tingin ko ay kulang pa. Gusto ko na ang ating buhay ay maging magkabuklod din. Papayag ka bang pakasalan ako? Maging tanging may bahay ng pamilya Gu. At maging tanging partner ni Guyansi. Sa buong buhay ko, na hindi makikipag-break, tinatanggap ko, Gu,